si dating Speaker Martin Romualdez at Saldico na ngayon ay nasa Europe. Pareho po silang inimbitahan ng Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson. So kahit na ho meron tinatawag na parliamentary courtesy, pero invitation legal yan. Kung dadalo itong dalawang ito, okay. Kung hindi, hindi mapipilit ng mga senador at ng komite. Ganun pa man, mas maganda siguro dumalo si Romualdez at Saldico kung wala silang tinatago at wala silang dapat pagtakpan at sa halip tumulong sila sa paghahanap ng katotohanan. Yun po yung aking paniniwala. Kasi dito sa invitation ito, pag hindi sila dumating, ay baka iba ang isipin ng tao. Baka isiping guilty o may pinagtatakpan. At ito rin po ang isang magandang pagkakataon kung sila dadalo. Dapat si dating Senate President Chis Escudero humarap din sa Blue Ribbon Committee para face to face, eye to eye. Kasi ang sabi ni Escudero, ang mastermind ay ang gumawa ng script na siraan daw ang Senado at walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Hindi daw siya natatakot at kaya daw niyang harapin. O edi patunayan mo, Escudero. Pag nagharap-harap ang tatlong ito, malalaman natin kung sino sa kanila ang magsasabi ng totoo at kung sino sa kanila ang kapanipaniwala at dapat paniwalaan. Ang sabi ni Romualdez, wala siyang alam dito. Sabi ni Saldico, politika lang daw ito. Sabi naman ni Escudero, paninirain lang ito ng sindikato na sinisira daw ang Senado. Ayan ay yung kanilang mga alibay eh. Pero para sa akin, bilang Pilipino, bilang isa sa may-ari ng perang nawala, pinagparti-partihan na kung sino-sino, pare-parehas yan, hindi katanggap-tanggap ang kanilang palusot. Dapat silang panagutin pa rin kung anumang ebidensyang makakalap ng Blue Ribbon Committee, ng Department of Justice at ng ICI. Yan po ang mahalaga. Maganda lang kung maghaharap-harap sila para malaman natin kung sino ang lalaki, sino ang tunay na lalaki na mayroon tapang, may dibdib na humarap sa publiko. Kasi ang public hearing ng Blue Ribbon Committee ay pinapanood ng mga Pilipino dito at sa abroad. Kasi ako naniniwala, kung wala kang kasalanan, wala kang tinatago, taas noo na haharap ka sa publiko. Taas noo na ilalantad mo ang iyong mukha, pangalan, at ilalabas mo ang katotohanan. Kaya big challenge ito sa tatlong ito. Pag hindi kayo nagharap-harap, hindi kayo dumating sa invitation at gustong mangyari ng Blue Ribbon Committee, iisa ang magiging conclusion ng mga tao. Baka nga meron kayong alam. Baka meron kayong pinagtatakpan. O wala kayong lakas ng loob para harapin ang mamamayang Pilipino. Kasi pag humarap kayo sa public hearing, hindi lang senador ang haharapin nyo dyan, ang kaharap nyo. Mamamayang Pilipinong nakamonitor at nakaabang. Ganun pa man, abangan natin, ayaw kong pangunahan, yung mga posibleng nangyayari, at mga nangyari na ang ating tinatalakay dito sa ating mga channel. Dahil nga po, opinion ng karamihan dito, analysis, interpretation, paalaala, panawagan, pagmamalasakit, at maging educational ang akin mga topic. Yung iba lang hindi maniwala kasi saradong isip nila. Huwag na natin pilitin yung maniwala, yung saradong isip o hindi abot ng kailang kaisipan ang ating pinag-uusapan. Kung anong sektor yun, alam na ninyo yun. Okay? Samantala, idiniin po ni Pangulong Marcos Jr. as Commander-in-Chief ng ating sandatahang lakas, rule of law, defend our democracy. Yan. Pairalin ang batas, ipagtanggol ang demokrasya. Yan ho ang yan ang mensahe ng Pangulo sa mga bagong general na na-promote at pinapanumpa ng Pangulong Marcos sa Palasyo ng Malacanang. Actually, parang monthly may mga napopromote, tinadala sa Malacanang. Timing itong panawagan ng Pangulo, rule of law, sumunod sa batas,
sundin ang batas, depensa, ipagtanggol ang ating demokrasya. Sa mga balita o rumor na meron daw pong nagre-recruit, nanghihikayat, na sumama ang militar sa mga rally, hindi naman ho papayag ang military dahil ang military ay non-partisan katulad ng pulis. At ang military ay naninindigan na sila ay protektor ng taong bayan, hindi sila pwedeng magpagamit kahit sinong politiko, kahit sino, kung interest lamang nila ang kanilang daladala at kanilang ipinaglalaban. Yan ho ang paninindigan ni General Browner at ni General Secretary Teodoro ng Department of National Defense. Kasunod na nitong panawagang ito ng Commander-in-Chief ni Pangulong Marcos na rule of law. So walang aabuso sa batas, sumunod sa batas. So ibig sabihin nito, malalim po yung rule of law tinatawag. Ibig sabihin ng military, pag sumuway sa rule of law, may accountability. Pananagutin sila. Kung sakaling merong mag-aklas, sakaling merong lilihis sa chain of command, mananagot sila. Kasi alam naman natin ang military, pagka hindi sumunod sa chain of command, military rule at rule of law, court martial ang aabutin yan. Mabigat po yan. Dismissal, court martial, kaso, kulong, tanggal sa serbisyo, tanggal ang benepisyo. Ganon katindi ang court martial. Kulong, tanggal ng serbisyo, tanggal ang mga benepisyo, tanggal lahat. Ganyan po yung court martial pag napatunayan. Napakabigat niyang court martial. Military court yan. So, yung sabing rule of law, ang ipairal, paalaala lang yan. Hindi po ako spokesman ng Pangulo. Binabasa ko lang sa inyo kung ano yung pagdidiin at paghahayag ng Pangulo sa pagharap sa mga general ng sandatahang lakas. Mabuhay ang ating mga sundalo at kapulisan. Sabi ng pulis, sila ay to serve and protect sa mamamayang Pilipino. Yan ang kanilang sinumpaan. Ganon din ang military. To serve and protect sa mga Pilipino, sa saligang batas, at sa mga property ng bansa. Yan kasi malawak ang papel ng military. Hindi katulad ng pulis, civilian in character yan. Investigate, protection, and investigation. Ang military matindi. Ang kanilang ipaglalaban ay saligang batas, teritoryo ng bansa, sa mga mananakop, kung meron man, ipaglalaban nila. Lahat ng ari-arian sa buong bansa, sila ang magdidepensa. Ganun po ang kakaibang kapangyarihan ng buong Philippine military. Pag sinabing sandatahang lakas, yan yung Army, yan yung Air Force, at ang Philippine Navy with Marines Corps. Ayan po yan. So mabuhay po ang ating mga sundalo, mga professional. Lang yan, huwag kayong paggamit dito sa mga interest. Balita ko, ayaw naman talaga ng military sumama dyan kasi ayaw din nila sa mga Duterte. Ayaw din nila kay Sara. Mayroon din kasong korupsyon Na-impeach nga di ba? Dahil sa korupsyon. Ba't ka naman sasama? Kung sinasabi niyo corrupt itong gobyernong ito, bakit gusto niyo palitan ng corrupt din? Walang pagbabago. Baka lumala pa. Kung gusto niyo magpalit, sa 2028 election. Pero yung karahasang pagpapalit, tapos ang ipapalit nyo, pinagdududahan din, yung public offices, public trust, labag sa saligang batas, delikado yan. Kawawa ang bayan. Maawa kayo sa mga kabataan at sa buong mamamayang Pilipino.